Sa panay ka niyan, harap ka eh. Ay, hindi pa ako napunta pa yung Siyempre maliit lang, bahay ko lang tayo. malapit sa City Hall. Oo. Malabas City Hall o Valenzuela? Ito, meron din Sa bata. binili mo sa lahat ng kulay. Wag kayo pa. Hindi na kayo ng ilaw, ma'am? Thank you. Kayo. Bye bye. Hello guys, andito tayo ngayon sa loob ng Paco Park kung saan dito nakahimlay ang mga sinaunang Pilipino na tinamaan ng epidemya noong unang panahon. Epidemya na kung saan noong mga panahon na yun ay wala pang mga gamot katulad ng mga antibiotic na siyang makalulunas sa mga mapanganib na sakit katulad ng cholera,
Ang kulira ang siyang tumama na sakit na epidemya noong mga panahon na iyon, kung saan napakaraming Pilipino ang tinamaan at bawat isa sa kanila ay hindi nakaligtas dahil sa wala pang gamot mo na makalulunas sa naturang sakit na kulira. At hindi pa noon, hindi pa uso ng mga antibiotic, hindi katulad ngayon sa panahon natin, ay meron na. Kaya yung mga kulira na yan, yung mga matitinding sakit na yan, ay nalulunasan na nitong panahon na natin. Pero nung sa panahon nila, pag sila ay tinamaan ng naturang sakit, automatic, wala na silang kaligtasan. At yun ay kamamatay na nila. Dahil sa wala ng gamot sa sakit na kulira. At hindi pa nang-invento ang antibiotic ng mga panahon na yun. Itong nakikita nyo dito, ito ay mga himlayan ng mga biktima ng epidemya na sakit na kulira. Sila lahat ay tinamaan ng sakit ng kulira. Lahat ng mga nandito, dito sila inilagap ng gobyerno noong mga panahon na iyon. Lahat ng mga mais namatay sa sakit na kulira ay dito lahat inihimlay. Dito sa lugar na ito. Hanggang sa ito ay na-develop, ginawa na ito Paco Park. Ayan ang mga yan, napakadami yan. Hindi lang 1,000 sila na tinamaan ng kulira. Para hindi na siguro makahawa at sila ay ibinukod ng himlayan hindi sa sementeryo kundi dito sa lugar na ito. Lahat ng nakahimlay dito, guys, ay mga biktima ng sakit na kulira. Ayan, kung makikita ninyo, mga musulyo iyan. Yan ay mga himlayan ng mga taong Pilipino na biktima ng epidemya ng mga panahon na iyon. At yun nga ay ang sakit na kolera. Karamihan ng mga tinamaan nun, mga Pilipino. At meron din mga ilan na mga dayuhan na napadpad sa ating bayan. Pero mas marami ang mga Pilipino ang tinamaan ng kulira. Ni isa man sa kanila ay hindi nakaligtas sa sakit na iyon. Sa kadahilanan ng mga panahon na iyon, ay kapos pa tayo sa kaalaman tungkol sa medisina. Ayan, napakarami guys. So, palibot ito guys. Hanggang dito, andito tayo sa right side. Andito pa sa left side. Kung gaano karami dito, ganun dito. Napakarami nila guys. Tambak-tambak sila na nangamatay. At yun ay ang pinoproblema ng gobyerno ng mga panahon na yun. Kung saan sila itatambak. At yun nga, at dito na nga sila inihimlay dito sa lugar na ito. Ayan mga yan, halos karamihan sa kanila ay mga Pilipino. Pilipino na hindi nakaligtas sa sakit na epidemya na iyon na tinawag ng sakit na kolera.
Ayan, napakarami pa dito guys. Mula doon sa right side at dito naman tayo sa gawin ng left side. Ayan, kung makikita ninyo, 3 patong. Puro yan sila, mga Pilipino na biktima ng epidemya ng mga panahon na iyon. Ayan guys, napakadami. Napakahaba pa ng mga musulyo na yan. Take note guys, musulyo, meaning malaking himlayan. Pero noong mga panahon na yun, ang tawag dito yata ay paksol. Ayan. 3 patong na paksol ang mga nakahimlay dyan ng mga may sakit na kolera. Ito, may pangalan pa itong isa, oh. Ito, may pangalan, oh. Kastila pa pagkasulat, oh. Kasi yung mga panahon na yun, panahon pa na yata yun ng mga Kastila, oh. Danton di Incusa Cari Natural di Liquitio di Zikaya. A la edad de 57 anyos at tinamaan siya, 57 ng edad niya, oh. A la edad de 57 anyos. Bicuerdo de Jesus amigos. Bicuerdo de Jesus amigos. Sumalangit na ang kanyang kaluluwa. Parang ganun yata ang ibig sabihin. Ayan, may ano pa siya. May mga pangalan pa siya. May lapida pa yung kanyang paksol. Ito, may pangalan ito eh. Petronilo Arquisa. Petronilo Arquisa. 23 anyos, bata pa ito. Tinamaan ng sakit na kolera. 1911. 1911 pala ito guys. Ay, pinanganak siguro siya 1911. Palacio el 3 de Mayo. Inilagak siya dito 1911 ala edad de 23 anos. Pero kung sila ay nataon sa panahon natin ngayon, lahat sila maliligtas. Kasi high-tech na tayo ngayon sa panahon natin eh. Yung mga viruses nga eh nagagamot na tulad ng mga mga sakit na epidemya natin ngayon eh nagagamot na, no? Ayan pa kayang kolera eh napakadali na ng gamutin yan kasi nung ang malas lang nila nung sa panahon nila hindi pa na-invento talaga yung mga matatapang na gamot tulad ng antibiotic. Wala pa sa panahon nila yun. Kaya yan, halos maubos ang Pilipino sa sakit na kolera. Kaya sa panahon ng gobyerno nila, ang gobyerno nila ng mga panahon na yun, humingi ng tulong sa ibang bansa kung paano masusupil ang naturang epidemya ng kolera. Dahil halos maubos ng Pilipino ng mga panahon na iyon. Hanggang sa tinulungan sila sa ibang bansa at meron ng
binigay ng mga lunas para mapigil ang naturang epidemya na yung masakit na kulira. Pero huli na ang lahat, napakarami ng Pilipino ang nangamatay dahil sa epidemyang kulira. Huli na ang lahat. Kung tutusin nung nag-responde na yung ibang bansa na tinulungan tayo yung bansa natin para mapigilan ang sakit na kulira, epidemyang kulira, kukunti na lang ang natirang Pilipino noong mga panahon na yan. 30% na sa 100% na Pilipino, 30% na lang natitira natin mga Pilipino dito sa bansa, bayan natin. Ang 70% inubos ng epidemyang kulira. Ang edad nito si Juan Tiburcio, years old. Napakadami nila guys, oh. Hindi mabilang ito. Ang dami, oh. Biruin mo yan guys. Napakadami na, no? Ando pa sa kabila, andito na tayo sa left side, yung right side doon eh. Wari ko mas marami itong left side na nandyan, no? Mga nakahimlay. Ito naman yung kanilang lagusan. Gawa ito ng panahon nila. Ayun, meron pa pala doon, no? Ayun, meron pa rin doon, no? Bukod dito sa loob, meron pa rin pala sa labas. No? Ala, napakadami pala ng mga biktima ng epidemyang kolera. Sabi pa sa Bisayang Waray, pistig kulira. Kasi karamihan din sa mga namatay no, mga taga tinamaan ng epidemya, Samar yata, kasama doon. Samar Waray yan, mga Waray yan eh. Kaya ngayon pag sila nagmura, kulira. Gano'n agad sila eh. Hindi, joke lang. Baka magalit sa atin yung mga Waray dyan. Hindi, totoo naman, di ba guys? Karami sa mga Waray. Isa sa mga bukang bibig nila pag sila ay nagugulat. Kolera. Mga ganyan sila. Totoo naman yun eh. Alas marami akong mga na-meet na mga Waray. Siyempre, sa mga adventure natin, iba-ibang tao, mga nakakasalimuhan natin. At alam nyo naman siguro. Dami pala rito. Dami pa pala rito mga nakahimlay. Kala ko yun ang left and right side. Yun lang. Paglabas ko ng loob, meron pa pala rito sa labas. Sa mga gilid-gilid. Yung mga paksol nila. Yung mga nakahimlay sa loob. Mga biktima ng kolera.
Meron pa rin to. Ayun, meron pa rin. Ayun, oh. Ito yung sa loob. Doon sa loob na yun. Yung loob na yan, ando na yung pinanggalingan natin na left and right side na himlayan ng mga Pilipino na biktima ng kulira. Ito naman sa labas at napakarami pa rin sa mga gilid-gilid. Ayan, dyan tayo lumabas. Ngayon, nandito na tayo sa labas. Ang dami pa rin pala dito. Ayan. Umpisa rito. Ay, napakahaba pala. Bundok palibot na naman. Ayan. Ay, napakarami. Hindi lang 1,000, 2,000 itong mga nakahimlay rito. Yung mga nakahimlay dito, guys, walang nahalo rito ng mga namatay sa sakit sa puso, namatay sa iba't ibang sakit na mga normal diseases. Ito talaga dito ang hinimlay lang talaga rito. Yung mga may sakit na kulira, binukod sila ng gobyerno ng panahon na yun. Dahil kasi nga, nakakahawa daw yung sakit na yun sa kanilang paniniwala ng mga panahon na yun. Kung ihahalo daw sila sa sementeryo, locally, ay baka daw sumingaw yung kulira sa nakahimlay. At yung bibisita sa sementeryo na walang sakit na kulira, baka naman daw mahawa. Kung kaya, ibinukod sila dito. Lahat dito, puro kulira talaga ang ikinamatay dito sa lugar na ito. Puro tigtatatlong patong lang talaga sila. Ayan, napakadami. Ang haba pa naman. Diyan. Iikot pa tayo doon. Ikot tayo, guys. Meron na naman siguro doon. Talagang matindi talaga yun. Sakit na kulira. Parang walang pinagkaiba yan sa mga epilepsy, malaria. Oh, ayan, sabi ko na nga ba, oh. Meron na naman doon, guys, oh. Ayan, oh. Meron na naman doon, oh. Ayan, may mag-asawa nga ng mama Silvina. Kung may hambing ninyo, guys, yung malaria at saka epilepsy, halos magkapareho ng kategorya lang magkapareho ng kategorya lang naman ang mga iyan. Sa panahon natin ngayon, nagagamot na yung malaria at saka yung epilepsy na yan. How come malaria hindi na magagamot? Siyempre magagamot na rin yan sa panahon natin ngayon. Pero yung panahon natin ngayon ay nandoon sa panahon nila, maraming maliligtas. Ito naman,
30 December 1896. Jose Rizal executed 30 December 1896, entered secretly in this spot by the authorities on the same day, guarded for 15 days by the Guardia Civil veterans. Remained exhumed 17 August 1896, placed in a urn made by Teodoro Romualdo de Jesus in the house of his mother in Astrud Street, Binondo, and on 30 December 1912, laid beneath his monument at La Luneta. Ay! Dito pala si Jose Rizal, nung na-execute siya, dito pala siya unang inilibing. Dito siya unang inilibing. Hala. Parang may something nag-iba ng nag-figure ng biglang nag-figure ng Arabic. Ayun, bumabalik na siya letra. Biglang nag-figure ng Arabic. Tapos inilipat siya sa bahay ng mother niya sa Binondo. Astrud Street, Binondo. Bago siya ginawa ng monumento sa Luneta, 1912. Una pala siyang inihimlay dito. Dito muna siya inilibing in 15 days. Ganun pala yun, guys. Dito pala sa execute na siya sa Luneta. Dito na siya inilibing. Pansamantala, in 15 days, tapos bago inilipat na naman siya doon sa Binondo, sa bahay ng mother niya. Alagang-alaga talaga ito. Kasi memorable talaga itong parang historical place ito ni Dr. Jose Rizal. Dahil dito nga siya unang inihimlay. Ayun, lalo sariwang-sariwa pa yung mabulak na. Alagang-alaga ng gobyerno talaga si Jose Rizal. Kasi national hero na nga natin siya. Ayun, si Dr. Jose Rizal. Ayun siya. Ay, sumalamit naman yung kaluluwa, Dr. Jose Rizal. You're my hero.
You're You're the hero in our country, Dr. Sinusa. Ganun palang kasaysayan nito, Paco Park. Kala ko itong Paco Park, pasyalan lang ito, isang park. Yun pala, meron palang history ito. Itong Paco Park, kung saan dito unang inilibing si Dr. Jose Rizal. In 15 days, inilipat naman siya sa Binondo. Doon naman siya sa Binondo, doon sa mother niya. Ang tatanda na ng mga puno, guys, oh. Itong mga puno na ito, guys, nung panahon ni Dr. Jose Rizal, maliliit pa ito noon. Pero ngayon, oh, tingnan nyo naman ang mga balat, oh, tuklap na, oh. Oh, may miming pa, oh. Hi, Ming! Hello, Ming! How's your day, Ming? Okay ka lang? Oh, sumasagot sa atin si Miming, naintindihan tayo. Oh, tingnan mo mga balat, oh, tuklap na, oh. Oh, talagang antik na itong wari po pag nilagari ito, eh. Wala na, mapupurol yung lagari nito sa tigas na, eh. Oh. Parang tigas na ng bakal ito sa tagal ng panahon na, eh. Oh. Panahon pa ng Kastila ito, eh. 18th century. Puro matatanda ng mga puno na yan. Pero yung mga sangat dahon niya, mga sariwa pa naman. Ibig sabihin, sariwa pa rin ng kahit matanda na yung puno, sariwa pa yung mga sanga at saka dahon. Ibig sabihin, sariwa pa rin sa alaala ng mga Pilipino ang pagkabayani ni Dr. Jose Rizal. Para dito maggawa ng misa. Bawat may papasok na ihihimlay na biktima ng epidemyang kolera. Parang dito yata binibindisyonan sa loob ng musulyo na yan. Siyempre may pare din. Ganyan, magmimisa. Ayan, yun, napakaluma na rin, oh, nilulumot na. Oh, sa tagal ng panahon. Ito, ginawa pang panahon ni Dr. Jose Rizal, mga 18th century pa, oh. Paco Park, guys. Buruin mo yan, oh. Walang ibang nahalong inihimlay dyan na may ibang sakit. Na mga normal na sakit lang. Puro kulira talaga ang mga ikinamatay ng mga yan. Tingnan mo itong mga punong yan, oh. Dahil sa tindi ng tagal ng panahon na, eh, nagtuklapan na yung mga skin ng mga puno na ito, oh. Ayan, oh, may naglagay pa sila ng
Nagpalay sila ng pagkatao ni Jesus Christ. May mga three kings na four kings pala sila. Nagbigay alay sa pagkatao ni Jesus Nazareno, Jesus Christ. Kung pupunta kayo rito guys, dito lang yan sa Paco, Manila. Katapat lang ito ng fire station, Paco Fire Substation. Kung makikita niyo yung may kulay pula na yun sa tapat, yun lang ang palatandaan. Paco Fire Substation. Sa tapat ng Paco Fire Substation na yan, ayan, nandito na ito na yung Paco Park. Tapos sa gilid, gasoline station. Papunta naman na yan doon sa Paco Public Market. National Historical Stream.